For today's video ay wala tayo sa Kagisan dahil nandito tayo sa bukid. At pinilit nga namin ipasok yung motor hanggang dito sa pinakaunang ilog, kaya ayan, natumba kami sa motor at nagkasugat dahil sa tubo na ito. Pagdating nga namin sa bukid ay ito agad yung tumambad sa amin. Dinidemolish na yung dating bahay dahil nagtatayo na naman sila ng bagong bahay dito sa may gilid. Mukhang nagkatotoo nga yung biro ko kay Papa nung ginagawa pa lang yung dating bahay namin. Nung sinabi niya kasi na good morning daw yung magiging style ng dating bahay ay sabi ko naman ay baka maging goodbye. Ayan, at naging goodbye na nga talaga. Kinain na daw kasi ng anay yung mga poste ng lumang bahay. May dala nga pala kaming pusit dito kaya inasikaso ko na rin kaagad para maihabol sa pananghalian. May agawan talagang mangyayari mamaya dahil dadalawa lang nga itong daladala naming pusit kasi ito lang yung kinaya ng budget ko. Na-miss ko lang kasing kumain ng inihaw na pusit kaya bumili ako kahit na kalahating kilo lang. Umakyat nga pala kami dito sa bukid ngayon dahil sobrang init doon sa bayan tapos wala pang kuryente kasi nga nag-aayos yung mga taga-paleko ng mga poste. Pinapalitan nila ng bakal na poste yung mga lumang poste. Ito nga palang pusit na iihawin ko ay hindi lang basta-basta inihaw kasi gagawin natin siyang special. Syempre, dadalawa lang yan kaya pasarapin na natin. Bukod sa sibuyas, kamatis at asin na nilagay ko sa loob ng pusit, naglagay rin ako ng kalamansi dito sa pambansang Tupperware ng Pilipinas. Isinama ko na rin nga pala yung balat ng kalamansi dyan kasi makakadagdag yan sa aroma mamaya. Tapos, naglagay rin ako dyan ng oyster sauce, ketchup at saka yung inuugali nating mga babae palagi. Toyo! Palaging tinutoyo. Naglagay rin ako ng asukal, pati na ng bawang. O diba? Feeling cookies na naman tayo for today's video. Tapos, minekos-mekos ko lang itong mga nilagay ko dito sa pambansang Tupperware ng Pilipinas. And then, pinaswimming ko na itong ating dalawang pusit at tinagdag itong paminta na nakalimutan ko pala kanina. Nayaan ko munang mamarinate yung pusit kasi syempre, para manuot hanggang kaluluwa niya yung lasa nung mga pinanglalagay ko kanina. At tiningnan ko nga itong pinagmamalaking nilupak na saging ni Mama kanina na wala daw margarine kasi hindi sila nakabili. Ay, hindi lang talaga margarine ang kulang din sa nyug at asukal. Nagkape na nga lang muna ako habang hinihintay ko magbaga itong mga bao na pinaapoy ko. At maya-maya lang ay naisalang ko na nga rin itong dalawang pusit at grabe, yung amoy pa nga lang niya habang iniihaw ko ay napakasarap na. Parang bigla ako nagsisi kung bakit dalawa lang yung binili ko. Habang nag-iihaw nga ay narinig ko si Zay na naniligo na sa CR kaya iniwanan ko na yung iniihaw ko at sinilip ko siya. Naintriga kasi ako kung bakit tili siya ng tili dito sa CR habang naliligo at ayan, kaya pala tili siya ng tili dahil meron siyang shower. Sinabit nila mama yung hose sa bubong para magkaroon siya ng shower. At talaga nga namang enjoy na enjoy siya dahil napakainit ng panahon. Pagbalik ko sa aking iniihaw ay luto na nga kaya isinalin ko na sa plato. Ayan, kain na na. Nawala na nga sa isip kong mag-video habang kumakain kami ni Zane dahil napasarap na yung kain namin. Pati nga yung mga kasama namin dito ay nakalimutan kong tawagin. Pagkatapos kumain ay naisipan ko nga pasyalan yung bahay ng aking kapatid. Magpapatayo na kasi kami ng bahay ni Ian sa Kagisan at itong bahay ng kapatid ko yung style ng bahay na gusto ko. Napag-usapan kasi namin ni Ian na maliit lang muna yung bahay na itatayo namin para mabilis lang matapos. At syempre, para mabilis lang din kaming makalipat. Hindi pa naman ako pinapalayas sila mama sa bahay pero syempre, iba pa rin yung may sariling bahay kami ni Ian. Medyo magulo nga lang itong bahay ng kapatid ko ngayon kasi hindi niya na ito tinitirhan. Doon na rin kasi siya tumutuloy sa bahay na ginagawa nila mama sa baba. Kaya ang dami na ring mga alikabok dito, pati na mga tae ng mga butiki. Sobrang cute nga lang nitong bahay ng kapatid kong tinatawag kong Mr. Jen Bilog doon sa aking past vlog. At alam niya bang lahat ng kahoy na ginamit niya dito sa kanyang bahay ay siya mismo yung kumuha dito sa gubat. Tapos, itong takip niya dito sa kanyang maliit na terrace sa itaas ay kawayan at siya rin ang gumawa. Pako lang at pawid yung pinabili niya kila mama para dito sa kanyang bahay. O diba, ang sarap tumambay dito sa kanyang maliit na terrace habang nagkakape at tumitingin dito sa mga tanawin. Pagkatapos kong mag-house tour sa bahay ni Mr. Jen Bilog ay bumaba na rin nga ako para bumalik sa bahay kasi nga, tinatawag na naman ako ni Zane. Hindi talaga pwedeng matagal akong mawala sa kanyang paningin dahil talagang maghahanap at maghahanap siya. At dahil tanghali na nga ng mga oras na ito ay nagduyan-duyan lang kami dito ni Zane dahil papatulugin ko na siya. Mabuti na lang at nandito kami sa bukid ng mga oras na ito at makakatulog ng mahimbing si Zane dahil kung nasa bayan kami ay baka hindi yan nakatulog dahil sa sobrang init. At mga bandang alas 4 nga ng hapon habang pauwi na kami ay napansin namin ito sa daan yung puno ng avocado. Marami siyang maliliit na bunga na sana ay hindi makita at paglaruan ng mga unggoy. At yun lang muna for today's video. See you on my next vlog. Babush!